Kumaingay ko, gagi. Ang dugo na ito. Ibaliw ka. Good afternoon po, Ma'am Rhea. Hello sir, good afternoon. Malakas ba? Okay lang? Okay lang, ma'am. Tama lang po. Okay. Sir, wait lang ha. Try ko lang i-present tong aking kasi kanina pinoproblema ko talaga to eh. Sige po, ma'am. Nahirapan talaga ako mag-present. Wait, Opo. nasaan na si present?
Sir, bakit hindi lumalabas yung present ko dito sa may dito sa, yan o, sa laptop ko? Wala siya eh. Nakalagay lang CC. Sir Benito, ba't nandito ka na dito? Hello, sir. Hindi kita marinig. Nakamute ka, sir. Ayan. Hello. Actually po, ma'am, gina-encounter din namin yung ganyang problema kay Ma'am Rica kanina sa science. Hindi din siya makapag-present, kaya ako na lang yung nag-present, ma'am. So, i-send ko na lang sa'yo. Sige nga ho, ma'am, send yun na lang po sa akin. Kasi ma'am, siguro ganun po yun kapag ikaw yung mismong, kapag ako po yung gumawa ng mismong link or nag-host ng meeting po. Kaya na kay Ma'am Laila, siya nagpe-present ngayon eh. Iniwan ko na nga yung klase nila eh. Kasi may klase ang science ngayon. Ako gumawa ng link. Ewan ko bakit dito sa laptop ko ayaw lumabas ng present. Siguro ma'am dahil DepEd QC account yung ginamit dito ma'am sa paggawa ng link. Baka, siguro nga. Ganun ata po kasi yun ma'am. Sige, send ko na lang sa'yo. Wait na, sir. Out Opo. muna. Sige po ma'am. Hi, sir. Hi, sir. Hi, sir. Hello, good afternoon. Hi, sir. Good afternoon. Good afternoon din kayo kay Ma'am Rhea, kay Ma'am Ponce. Good afternoon, share niyo sa Ma'am. Good afternoon po, Ma'am Rhea. Good afternoon. Sir G, Rhea. nag-send na Ma'am Rhea,
Nakita mo? Opo. Sige po, ma'am. Sir, try Opo, nyo ma'am. nga. Nakita ko na po. Try nyo nga po kung ano, Opo. kung kaya. Hindi po pala natin, Ma'am Rhea, na anticipate yung ganun, no? Na Yun kapag na kayo po, nga. kapag ikaw ang gumawa ng sariling unit, tapos gagamitin ng iba, posibleng hindi siya makapag-present. Hindi makakapag-present. Mahirap. Opo. Ayan. Anyway, adjustable naman tayo. Flexible. Oo, ma'am, ano pa lang naman to? Dry run pa lang naman ito. Kaya, correct. Keme-keme na lang. Opo. Sir, try mo lang ako mag-okay Opo, Pag ma'am. hindi, Ito, ma'am. alam mo naman tayo, Downloading, flexible. Ako na lang, sige, discuss ko na lang. Ano lang downloading naman, na, ma'am. naglo-loading na. Thank you, sir. Opo. Pandera, ano na yung ESE teacher? Ayan, okay, sir. Opo, ma'am. Yes. Actually, ma'am, Okay. cellphone lang yung gamit ko dyan sa pagpe-present po. Oo. Actually, ako, hindi ko siya ma-present kasi naka-open siguro kasi yung isang linya ng mga bata. Ang hirap, no? Yun nga, ma'am, eh. Anyway, sige. Salamat sa pag-agapay, Sir Jay. Walang anuman po, ma'am. Ano lang to, saglit-saglit lang. Sa ilan silang lahat? 50 po, ma'am. So, 21 pa lang eh. 23, 24. Ayan, sige. Wala pa sa kalahati. Opo. Multitasking din ako, ako. Meron akong advisory class na nagkaklase, tapos nagkaklase ako. O, di ba, ang saya? Ang hirap. New normal na talaga ito, ma'am. Correct. Parang siguro lahat na lang kaharap mo puro monitor, no? Yes, ma'am. Ang hirap. Sanayan na lang talaga to, ma'am. Unlike dun sa face-to-face, pag pinasokan mo yung isang klase, tahimik kayo dyan. Pag iniwan mo na, okay na. Hindi mo pwedeng iwanan tong isa. Kailangan bantayan ko. Yung advisory nyo po, ma'am. Oo. Ikaw, mula nung umaga, di ba, hanggang ngayon, nakabantay ka sa advisory class mo. Oo nga, ma'am, eh. Kahit na iba yung teacher na gumagamit ng link, kailangan ikaw Hindi mo iiwanan, nandun ka din. Opo. Naka-back up ka rin dapat. Ayan, 27. Ako kung okay na yung number nila. Baka nasa ano pa sila. Nasa labas. Oo nga, ma'am, eh. Yung iba kasi, ma'am, sabi may nag-chat sa akin ng mga Bignonia, baka daw hindi na nila sigurado kung makasama pa sila ngayong hapon kasi ubos na daw. Oo nga, data. May mga anak din ako nawala na eh. Kanina, 28 sila. Ngayon, nasa 20 na lang. Nawala na yung 8. Naubos na siguro yung load. Oo nga, ma'am, eh. Kaya nga, sayang nga, ma'am, eh. Lahat nga sana, ini-encourage natin manghiram ng tablet with SIM card. Yun na nga, sabi ko sa Or kanila. SIM card. Kahit SIM card lang, ma'am, lahat. No? Kaya lang yung isa kasi natatakot sa responsibility. Sabi ko, nasa sayo naman yan kung sisirain mo talaga. Talagang mananagot Opo, ka. ma'am. Nasa pag-iingat lang naman sana. Sabi Yung ko, mga kung hindi ako sana, lang, pwede sana. Opo. Kukuha din ako. Oo, ma'am, yung mga hindi sana nang hiram ng tablet, SIM card sana. Eh, kaso, hindi mo naman din mapipilit ang ayaw. Eh. Pag ayaw talaga.
Sinulat ko na lahat eh. Bignonia, good afternoon. Class, don't forget to type your name and section in our chat box. Yun ang protocol natin paulit-ulit ngayon. Kasi para madali naming ma-identify. Ay sa bagay, oo nga pala, Bignonia lang pala kayo. Hindi na pala kailangan. Kasi wala namang kayong kahalo na ibang section. Kahit wag na pala guys, okay lang. Sir Jay, sa palagay mo pwede na bang mag-start? Pwede na ho, ma'am? Okay, sige. Opo. Sir, may I request Andrea Cardenas pray first before I start with my presentation. Sige po, ma'am. Miss Cardenas, Andrea, Yes, sir. pwede mo bang i-lead ang prayer kahit na maikling prayer lang?
pray lang anak. Sige po, sir. Okay, sige, let's close our eyes, bow our heads, and feel the presence of the Lord. Miss Cardenas, anak. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, maraming salamat po sa lahat. Gabayan niyo po kami ngayon sa araw na ito at at sana po mawala na po itong COVID-19 na lumalaganap sa bansa namin at Lord sana po maging ligtas ang mga estudyante katulad ko po tapos po yung mga teacher gabayan niyo po sila in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. And, so, good afternoon, Section Bignonia. So, welcome to Grade 8 English class. Sir, next slide, please. Okay, so just to give a short introduction regarding myself. So, my name is Mrs. Rhea G. Ponce. I will be your English teacher, and I am married. I have 2 kids, and I've been teaching for almost 10 years. Um, I've been teaching at Justice Cecilia Munoz Palma High School since 2013, and since then I've been handling grade 8. So it is really my joy and my pleasure of teaching, especially grade 8 students, where I think I fit in where I belong, ika nga. Okay, so that's me, that's myself. Okay, next slide, please. So welcome to the English class of Mrs. Rhea G. Ponce. This is for school year 2020 to 2021. So welcome back for almost how many months we've been staying at home, and I believe that you really miss your classes. So welcome back, students. Though this is just a dry run, but still I am welcoming you with a whole heart, with an open arms. Then I am also expecting that by Monday, during on our regular class, we are able to have a fun and exciting class in English. Just looking forward for that. Okay, so next slide, sir, please. Okay, so I am hoping that you and your family are safe, healthy during these difficult times. I believe that it's not only me, not only Sir J, but everybody is experiencing these difficult times, the pandemic. It's really bothering, especially in your studies. As you can see, it's already October. We are almost at how many months? Supposedly started the class last June, but unfortunately we're not able to go back to school because of this pandemic. So it really affect our lives, and I hope that we are able to overcome this time by having a positive mind, being focused, and still praying that we will end up, that this pandemic will end up. Okay, thank you, sir. Next slide, please. Okay, so here we are with our do's and don'ts. Okay, during online class. So first is to always check your audio and your video before the class starts. Why? Of course, most of the time, the teacher will do the talking. How are you going to hear or able to understand your teacher if your audio is not working properly? And at the same time, it is not only me who will do the talking, but also I will ask some of you to participate with the discussion. So you have to prepare your audio, and also a requirement in my class that you should always
open your video, your cam. Why? It's really very important. Siyempre, meron po sa inyo na baka naman nag-online class lang and somewhere else nagwa-wander na dun sa labas. So it will be a sign or what we call this, it will help us to identify our students lalo na pag nakikita namin on cam. So dapat laging naka-open ang inyong mga camera, ang inyong mga video para po nakikita kayo. That will signify that you are really present in your class. So pag kayo ay nag-off cam, meaning to say, absent po kayo that time. So in my class, in my subject, in English, you should always open your camera, your video, to be able to identify that you are really present in my class. Okay, next slide, sir, please. Okay, do log in before the start of the class. So, I believe that Sir Jay have already uploaded in your GC your schedule. So we have our regular class on it's not Monday, it's Wednesday, I think. So before the time started, please do log in so that you will not be able to come late in my class. Ayoko po kasi ng may late. Unfortunately, pag late talaga, mahirap mag-start ng klase. Lalo na kung maghihintay ka ng estudyante. So please do attend class on time. Okay? So dahil especially tayo, mahirap tayong makakonect. Hindi naman lahat ay may malakas na internet at ang lahat ay may wifi. So yung iba naka-data lang. Paano kung iintayin pa natin yung iba? Tapos yung iba naka-data, di nawala ng mga classmate nyo sa gitna ng klase ko. Okay. So moving forward, Sir Jay, thank you. Ayan. Another thing, when you are attending the class, be presentable online. You should look clean and good. Well, as I have mentioned in my other classes, I ask them to wear their uniforms. Bakit tatanungin nyo, ma'am, nasa bahay lang, kailangan pa naka-uniform? Yes, you have to. Kasi you are attending a class and you are supposed to be wearing your uniforms. Just like us, we teachers, kapag a-attend kami ng, even though that's an online class, we also wear our uniforms. Why? We want to look presentable. We want to look good. Haharap ka sa mga estudyante na kailangan maayos. Unlike yung haharap ka, pagbangon mo, ang itsura ay mukha ng hindi kaaya-aya. Do you think magiging conveniente sa nakikita ng mga estudyante? In the same manner, we also ask our student na dapat you should look presentable during our class. Kasi klase to, even though nasa bahay tayo, but still, consider natin that we are attending a regular class. Okay? So, be presentable. Wala po akong makikitang student that is wearing their sando, o kaya naman ay ang itsura ay halos hindi na makilala dahil biglang pumasok lang, sumulpot lang. So, you have to prepare yourself. Be presentable online, look good, and yan, malinis. Dapat nga nakaligo na eh. Parang kagaya ng pagpasok natin sa face-to-face class. Diba, naliligo kayo before you go to school? So, the same manner, bago kayo humarap sa inyong mga computer o sa inyong mga cellphones, dapat siguradong malinis at maayos na at presentable ang mga itsura. Okay, next, sir. Okay, prepare as set up your working station. Ayan. Prepare and set up your working station. So, tayo ay hindi naman mayaman, hindi naman tayo ganun kayaman na magkakaroon ng study room. Pero as much as possible, I am encouraging you students, my dear students, to look for a most conducive part of the house na magiging working station mo. Kasi po, naka-online tayo, naka-open si camera, si video, at syempre naman,
Kung nakikita naman na ikaw ay nasa isang lugar na nakasampay ang mga sinampay na damit at naando ng mga underwear at kung ano-ano pa, syempre naman napaka-awkward tignan, di ba? So you have to look for a working station na suitable naman dun sa iyong pag-aaral. Para rin naman well conducive. Mas ganado kang mag-aral, mas focus. Okay, do you have any question? Wala naman siguro, no? Okay, sir, next. Okay, be respectful to the teacher and to your classmate. Well, eto po kasi talaga, sabi ko nga, I always tell this to my student. Kahit pa yung mga former grade 8 students ko na nag-graduate na, I always tell them, kahit ituro ko lahat ng lessons in English, pero nakalimutan nyo na, isang bagay lang sanang hihilingin ko na laging tatandaan. Be respectful. Yung respeto, yung paggalang. Why? Kasi, we're not only developing the mind of the student, but also yung totality. Kasama na din syempre yung behavior at pag-uugali. So kung ikaw ay isang mabuting tao, dapat yung kabuuan maganda. Mula sa pag-iisip, hanggang sa pag-uugali, pananalita, sa pagkilos. So yung paggalang, palagi nating dadalhin yan. Wherever we go, makatapos man ng pag-aaral, makarating kung saan, makuha ang pangarap, kung laging nandun yung katapak ka sa pagiging respetadong tao, people will, hindi ka lang yung kikilalanin pero irerespeto ka rin in a same manner that you respect other people. So respect not only the teachers, also your classmate, inside the classroom, bawal ang bully, bawal po ang, ayan, lagi ko sinasabi sa mga boys and girls, respeto nyo yung bawat isa kasi equally kayo ng karapatan. Babae, lalaki, respetohin. Hindi lang yung si teacher, hindi lang si advisor, but also the subject teachers, you have to respect them. Lahat na nakakatanda sa inyo, ire-respeto. So be respectful. Always bear in your mind. You will be a better person kung meron kang may mantra ka sa buhay na ganyan. Okay, sir, thank you po. Next slide, please. Okay, always think before you click. Lagi natin ito nakikita, na-encounter, most especially sa social media, kasi very dangerous po ang social media. Kung hindi tayo magiging maingat, maaaring isa ka sa maaaring maabuso, magamit, o mapahamak sa social media. Laging pag-iisipan, ano ba yung ipopost ko? Ano ba yung i-click ko? Ano ba yung mga ilalike ko? Will be helpful? Maganda ba ito? Makakatulong? You have to think first before getting into action. Huh? Okay, next. Ayan, the 10 Commandments of Computer Ethics. Ayan, may paggamit po. May tamang paggamit po ng computer. Ayan, sabi dito sa una, first, thou shall not use computer to harm people. Maraming tao napapariwara because of the use of computer, social media. So maingat tayo dapat sa paggamit. Ang computer ay useful, nakakatulong in a same manner that will also ruin other people. Makasakit, makasira sa ibang tao. So maging tayo, mindful of using computer. Maganda ang tulong na nabibigay ng computer. Okay, next. Thou shall not interfere with other people's work. Hindi natin dapat pinakikialaman yung gamit ng iba. Lalo na sa pagsilip ng profile ng iba. Ayan. I know that some of you, pag meron kayong gustong naninilip kayo ng profile, tinitignan nyo. Okay, nandito rin yun, kaakibat ng isa. Thou shall not snoop other people's file. Yan, magkasama yan eh. Pinakialaman mo yung gamit ng isa, pati na rin ang kanyang profile, nakita mo na. So you have to respect other people. Pati gamit nila, kailangan i-respeto. Okay, next. Thou shall not use a computer to steal. Maraming mga modus na ginagamit ang computer. So you have to be very careful with it.
Maraming nalilinlang, naloloko because of that. Okay, next. Thou shall not use a computer to bear false witness. Sige, nabasa na natin. Thou shall not use or copy software. Ito yung mga nanguha o gumagamit ng hindi naman sa kanila. Mga copyrighted na software. Thou shall not use other people's computer resources. Thou shall not appropriate other people's intellectual output. Thou shall not think about the social consequences of the program you write. Thou shall use a computer in ways that show considerations and respect. So, yung totality lang naman ng paggamit ng computer is really very helpful for us. Lalong-lalo na ngayon in time of pandemic, we are not able to go to face-to-face class. So, we are using the computer. But we should also be aware na ginagamit natin ito para makatulong, hindi para makapanira. Maraming bagay na nagtutulong ang computer. So, maging maingat tayo sa paggamit. Maaari rin itong makasira sa iba. Okay, next. Do not put unnecessary, harsh, and vulgar comments in the chat box. Actually, during Google Meet, meron kayong nakikitang mga chat box dyan. You may write your suggestions or even your questions there. But please do avoid using harsh and vulgar words. Meron din kayong mga GC. May GC rin tayo in our English class. I always remind my students, GC natin yan gamit para sa klase. So, avoid nating maglagay ng mga bad words. Avoid nating magsalita ng mga salitang pangkanto. Kasi nga, sabi ko, GC for school yan. GC ng klase. Ako, I remind my advisory class. May GC rin kami. And I always notice, lagi may mga lumalabas, nagpa-pop up ng mga hindi magagandang salita, na hindi magandang tignan at basahin. Kaya sabi ko sa nila, you have to leave the group, make your own GC na hindi ko nakikita yung bad words. Avoid using bad words. Ayan. Lalo na yung GC po natin, ay gagamitin po natin yan, hindi para sa mga kwentuhan na wala namang importansya, kundi ito po ay gagamitin natin para po sa mga pagtatanong at paglilinaw regarding the lessons. Sa offline po, gagamitin natin yan. Okay, so next slide please. Okay, advise your family members not to interrupt you as much as possible. Ayan. Kasi nga po, tayo ay nasa bahay. So, hindi natin maiiwasan na baka minsan makalimutan ng mga kapamilya na tayo pala ay may klase, bigla tayong matawag or mautusan. So, bago ka mag-start ng class, you have to remind them, may klase po ako, wag po kayong mangingay, manggugulo. Please keep silent muna for a while. Kasi 30 minutes lang naman yung online class natin. Hindi naman mahabang oras yun na para ba ma-interrupt ka. Kaya nga as much as possible, yung buong 30 minutes na yun, mag-focus kayo doon. Kasi mahirap pong magturo sa isang online class, lalo na kung nai-interrupt ka. So you have to advise your family not to interrupt you kasi 30 minutes lang naman yung klase. Okay, next slide please. Okay, have a plain or clear background. Parang kagaya rin naman to nung pagpili ng conducive na working place as much as possible without people passing. O nga, hindi natin maiiwasan, hindi naman lahat tayo ay may malalaking kapasidad sa bahay na maaari kang maglagay ng magtago sa isang room, kundi kung saan nandun na rin, kung sa isang salita nga, na andun ang kainan, ang tulugan at ang lahat. Pero hanggat maaari, dapat hindi tayo nai-interrupt. As much as possible nga, dapat nakafocus lang tayo. So, dapat hindi tayo nadadaanan, hindi tayo nai-interrupt ng ating mga kapamilya. Okay, next.
always turn on your camera. Ito na po yung lagi nating isa sa mga batas ng ating klase sa online class. Pag hindi ka nag-open ng yung camera, ibig sabihin absent ka sa klase kahit naka-online ka pa, naka-login ka. Bakit? Kasi po, ito ang magiging basis ng iyong attendance. Marami kasi syempre, pwedeng nag-login na siya, pero hindi naman pala presently na andon. Maaaring nasa labas. So, mas maganda, dahil nga 30 minutes lang naman ng klase, ang online class. So, as much as possible, yung buong 30 minutes na yun, naka-open yung inyong mga camera to be able to signify that you are really present on your class. Okay, next. Speak in a modulated voice when asked to speak. Ayan, sabi ko nga po a while ago na hindi lang naman po ako ang will do the most of the talking. Siyempre, once in a while, I will ask someone to give an idea, to explain, or to discuss something. So, may discussion din naman tayo, though it's an online class, but still, magkakaroon pa rin naman ng pagpapalitan ng kuro-kuro, ng mga kaalaman, at pagbibigay ng opinion. Kaya hanggat maaari po sana, avoid nating sumigaw, avoid po natin ang hindi magandang tunog sa ating pandinig. Pag nagsasalita as much as possible, maayos at klaro dapat. Modulated voice. Okay, next slide please. Ayan. Be cooperative. There will be glitches along the way. Sabi ko nga, hindi po lumalakas ang ating internet connection. May times that we will experience ang nagla-login, biglang nawawala, nalalaglag. So, maging patience tayo and at the same time, open ang ating mga mind regarding this. May experience natin along the way. So, kapag nangyari yun, syempre, you may explain to your teacher o sa akin, kung nangyari sa atin, bigla kayo nawala sa klase ko, nag-online class tayo, you may explain na, ma'am, bigla po ako nawala. But, once in a while, pag naghulog, bumalik ulit. Balik. Kasi hindi natin maiiwasan, hindi naman natin hawak ang internet connection. Okay, next. Okay, yan. Don't think that you are alone. Ayan, marami kasi sa mga kabataan, very sentimental, very emotional. Lalo na ngayon, during this time of pandemic, lahat nakakaramdam ng hindi maganda sa damdamin. Nagiging emotional. Pero wag laging iisipin na ikaw nag-iisa lang. Lagi mong tatandaan, lalo na ngayon, sa pagbubukas ng klase natin, na this is an open door to meet up new people and to gain new friends. Laging isip, hindi ka nag-iisa. May pamilya ka, may mga kapatid ka, most especially, nandyan si Lord who will always guide you. So, huwag mag-iisip, huwag masyadong poproblemahin ang sitwasyon. Lilipas din naman yan. Lalo na pag namang problema. Sabi nga, lilipas din yan, dadaan lang din. Dadaan lang. But, it will give you lesson to learn. Ayan. Okay, next slide please. Ayan. Sabi ko nga, hindi ka nag-iisa. We are all together. This. Kahit nakakaramdam tayo ng matinding pagsubok ng pandemya, pero isipin natin, lagi tayong may kasama. May kasangga. Hindi nag-iisa. Sa ngayon, syempre, dahil may bago ka ng mga kaklase, makakabuo ka na rin ng mga bagong friends. New set of friends. Circle of friends. Okay, next. Policies and rules of English. Ayan. So, sa face-to-face class ko, I always ask my student to speak English. Kasi nga, this is an English class. So, this is an English class that you have to speak English. Why? Kasi we have to develop the skills. Skills kasi yung speaking eh. Tumawag, may klase ako. Mamaya na. Ayan, pasensya na sa interaction, no? Okay, saan na ba ako? Pasensya na po, Section Bignonia. I am very much sorry for the interruption. Hirap, no? Sabi ko nga sa inyo, once in a while, we will experience talaga mga ganyan.
Interruption. Okay, so speak English. Ayan. So, you have to speak English. Kasi po, this is an English class. Sa face-to-face class nga, I asked them EOP. What do we mean by EOP? English only policy. You have to speak English. Pero since nga, hindi ko naman kayo mababantayan most of the time, what I am doing now is to encourage you to speak English. It is also for your own benefit. Kasi nga, di ba, we have this saying, practice makes perfect. So, kung lagi tayong magsasalita ng English, we will always speak English. Napapractice natin yung sarili natin, and at the same time, we will develop our confidence in speaking English. O, di ba? So, ito lang naman yung pinaka-major goal natin. To develop the skills in speaking. O, di ba? And at the same time, the confidence of speaking English. Next, attendance. I am much particular with regards to attendance. Kasi po, sa face-to-face class, maraming estudyante. Pagdating ng pagbubukas ng klase, ang daming pumapasok. But at the middle of the school year, bigla silang nawawala. So, very particular ako when it comes to attendance. Kasi ito yung one of the bases. Bakit kita kailangang ipasa? Kung lagi ka namang nawawala. Diba? So, one of the bases, isa lang ito sa mga basihan para ipasa ang estudyante, ang kanyang attendance. So, since this is an online class, hindi naman tayo face-to-face, so talagang ang attendance natin is very much strict. So, yung ating pong online class ay 30 minutes lang, at hindi naman po yan everyday. Alternately po siya. So, dapat pasukan na rin. Pag po tayong tama rin kahit nasa bahay tayo, lagi tayong maging masigasig sa pag-aaral, sa pagpasok sa klase. Okay, next, punctuality. Hindi naman ako ang first period, pero I am still encouraging you na maging punctual sa pagpasok at sa pagpapasa ng mga requirements. Later, I will discuss yung nasa last part. So, being punctual. Siguro, i-anticipate na natin matatapos din yung pandemic, magkakaroon din ng normal na pagpasok sa school. So, dapat maging punctual tayo sa pagpasok sa ating mga klase. Lagi nating iisipin, ang late, walang aabutang biyaya. Kaya lagi nyo iisipin yun. Kaya dapat di kayo nagiging late. Sabi nga, early bird catches the big worm. So, kung gusto mo makuha talaga yung biyaya, pasok ka ng maaga. Okay, next. Participate in discussions, activities. Ayan. So, meron po tayong mga activities and discussion even online classes. Meron kayong mga modules na sasagutan. So, dapat maging masigasig sa pagpa-participate. And lastly, submit projects, outputs, portfolios on time. So, ahead of time, binibigay ko na po yung deadline for my students to be able to prepare for themselves para sa mga requirement na isasubmit. Kaya hindi niyo po pwedeng sabihin, ma'am, bigyan niyo po kami ng another extension for the submission. Hindi po ako nagbibigay. Once I gave the deadline, it will always be the deadline. Kung hindi mo mami-meet up yung deadline, then it will be sorry for you. Ikaw ang may problema kasi nagbigay ako ahead of time ng deadline. So, you have to submit the projects, outputs, and portfolios. Part din po yan ng magiging grading system. Ito rin po ang basis ng pag-grade. Kasi dito po natin titignan ang inyong mga ginawa sa loob ng klase. Okay, so do you have any question, clarification class? Okay, Bignonia, you may now open your microphones. Ayan. Wala namang tanong. Paglilinaw. Okay, last part na po, Sir Jay. Ayan. Sir, last na po. Ayan. So, I am leaving you with this, ayan, to encourage us, si Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, plans to prosper you. Ayan. Ito na makita, hindi po siya mabasa. Pero napakaganda po niyang verse.
verse na iiwan ko po sa inyo na sana it will help you a lot. Hindi lang sana, it will really help you a lot. So, kung wala na pong questions or clarifications, that will be all. Sir, okay na po? Po, 219. So, Ma'am Rhea. yes, sir. 219 na. So, next na po is, Opo. may next class na po sila. So, I will not be extending anymore. Since kung wala naman po silang tanong or paglilinaw. Opo. And, ayan. Ma'am Rhea. Yes po. Ma'am Rhea, thank you po sa inyo. Yes po. Ayan, napakagaling na teacher sa English ninyo si Ma'am Rhea. Thank you po, ma'am. Ma'am Rhea, picture po muna tayo, ma'am. Okay, sige, sir. Yes Mga po. bata, mag-open kayo ng camera. Kasi Ma'am Rhea, may nabalitaan ako, may naglalaro daw eh. Ay, Hindi ko na ganun. Opo, ma'am, may nag-chat sa akin na kaklase, concerned na kaklase na nag-chat sa akin. Sabi may naglalaro daw sa kanila. Ay nako, Yun, mga yun ang anak, po eh. habang nagdi-discuss si Ma'am Rhea, hindi kayo nakikinig, naglalaro lang kayo. Oh, Dapat yun nga, open, sir. dapat Kaya nga open sabi ko, camera nga eh. Kaya lagi naka-open si camera. Pag yung si camera, pinatay mo na, automatic absent ka sa klase ko. Ganun lang yun. Di ba, Sir Jay? Opo, Kasi ma'am. hindi naman natin sila makokontrol eh. Whatever Correct po, they ma'am. do. Kung makikinig ba sila o maglalaro lang ng cellphone. At least, Opo. merong tumutulong sa atin para sa mga ganyang bagay, di ba? Salamat sa concerned classmate. Opo. Ma'am, sige po, picture po tayo. Mga anak, buksan niyo yung camera niyo. Okay, ready? 1, walang gagalaw. Huwag na kayo magalaw. Ready? 1, 2, Bye po, ma. 3. Hindi, wag mo na kayong magbabay, 'di ba? Si Sir Sayon ang susunod. Hindi kayo aalis sa link na 'to. Si Sir Sayon ang susunod sa Filipino. Actually, nandito na nga si Sir Sayon, nag-aabang lang. Si Ma'am Rhea, hello Ma'am Rhea. O yan, nag-ano na. Ay, isa pa po ma'am, picture pa tayo, isa pa guys. Ready? 1, 2, 3. Okay. Isa pa po, last na lang po. Isang picture na lang po talaga. 1, 2, 3. Yan. Thank you ho, Ma'am Rhea. Pasensya na po ma'am sa mga naglalaro dyan. Alam niyo kung sino kayo. Magtutuos pa tayo mamaya, ha? Nonya. Sige. Mga anak, wala mo nang aalis dito sa GC, sa Google Meet because magpapatuloy tayo sa next class natin. Off niyo muna yung mga mic niyo, anak. Rian. Mga anak, off muna yung mic niyo. Sige. Off muna, please. J-Shell, anak. Ayan. Mamaya na kayo mag-open. Okay, so ayan. Wait lang po. Sir Sayon. Ayan, nandito na si Sir Benito Sayon, ang inyong Filipino teacher para sa kanyang dry run class. O, sige, pagbabate, pwedeng mag-chat na lang sa chat box. Mga anak, please makinig naman po tayo. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat, mga mag-aaral ng Bignonia. Magandang hapon, sir. Naririnig ba, Jante ko? Parang wala na, tahimik sila. Bumabati po ako. Ay, okay, sa chat box pala nila. Okay na. Nakita ako at nabasa ko. Pasensya kayo kasi alam nyo naman, sa panahon namin wala tong computer na to. Nagpapatulong lang ako.
Okay. Okay lang po, sir. Okay. Okay. Sige, okay, sige, ito ako po ang inyong guro ng sa Filipino. Ang pangalan ko ay si Benito C. Sayon Jr. Gusto ko talaga na pag isinulat nyo po yung pangalan ko, yung tamang spelling talaga kasi minana ko po ito sa tatay ko. Senior siya, ako junior. At ito ay mahal na pangalan ko ito. Ngayon, ako si Ginoong Benito Sisayan Jr. Naka-graduate ako ng Bachelor of Secondary Education sa St. Columban College, Pagadian City kasi taga Mindanao ako, Zamboanga, Sibugay. Okay, next po, sir. Okay. Okay. Ako po ay yun ang pangalan ko. Ang kurso ko ay Bachelor of Secondary Education, major in English. Wala akong minor. Hiniram lang po ako na sa kagawaran ng Filipino kasi kulang ang guro ng Filipino. Pero kahit papaano, marunong din po ako magturo sa Filipino kasi kung sa English ay may English literature and grammar, dito naman sa Filipino ay may wika at panitikan. Okay. Next, sir. Okay, mabuhay po. Ito ang pangalan ko ulit. Ako si Ginoong Benito C. Sayon Jr. Nandito tayo sa online learning. Welcome, Filipino 8 school year 2021. Next, sir. Ang inyong guro ay umaasa na sa panahon ng pandemya ay nasa ligtas at mabuting kalusugan ang inyong pamilya. Sa totoo lang, tayong lahat, umaasa na tayong lahat ay ligtas sa pandemya. Hindi sana tayo magkakaganito talaga kung wala pa itong pandemya na to. Problema ito, hindi lang ang pamilya natin, kung hindi ang buong bansa na apektuhan. Okay, hindi lang ang buong bansa, kung hindi rin ang buong Pilipinas. Ang ekonomiya natin ay humihina ang ekonomiya natin dahil itong pandemya na ito. Mabuti pa kalaban natin ay tao makikita pero itong pandemya na ito ay hindi natin makikita. Sabi ng presidente natin, mahirap ang kalaban na ito. Kaya nga, kahit naman talagang mahirap ang kalagayan natin ngayon, ay hindi natin pa rin pabayaan ang ating edukasyon kasi mahalaga ang edukasyon. Sa totoo lang, hindi ako maging isang teacher kung hindi ako nagsisikap na makapag-aral at matapos ko ang aking degree. At ngayon, nag-aaral din ako ng masteral ko, nagsisikap pa rin ako. Kaya nga, kayong mga estudyante o mag-aaral ko ay magsisikap din po kayo. Kahit naman, nahihirapan kayo. Dumaan ako bilang estudyante at naramdaman ko ang nararamdaman po ninyo. Kasi kung minsan maiinip tayo, kung minsan tatama rin tayo, pero pipilitin talaga natin na tayo ay maging mabuting mag-aaral. Kayan lang ang kayamanan na hindi mananakaw at yan ang kayamanan lang na maibibigay ng ating mga magulang na hindi talaga mananakaw. Okay. Next po. Sir. Okay. Ipapaliwanag ko sa inyo ang mga dapat at di dapat sa online class. Alam nyo po, may susundin talaga tayo na
dapat o hindi dapat. Importante naman talaga ito. Kahit anong bagay, kahit saan tayo, kailangan din mayroong dapat at di dapat. 'Di ba? Kahit naman mamamasyal tayo, alam natin na mayroon ding dapat at hindi dapat. Okay, kahit sa face-to-face natin, mayroon tayong di dapat at di dapat. Pero dito tayo sa online, mayroon din tayong dapat at di dapat. Pareho-pareho lang ito. Ang nakakailang dito ay malayo tayo sa isa't isa at gumagamit tayo ng online, yung computer. Gumagamit tayo ng internet. Alam ko naman na mahirap talaga kasi kung minsan mahina ang wifi natin, mahina ang internet connection natin, kung wala tayong pera pang palod, alam ko, naintindihan ko yan. Pero mga bata, sa totoo lang, lolaban tayo talaga. Lalaban tayo, hindi natin pabayaan ang ating edukasyon, sa totoo lang. Kasi alam ko, tayong mga Pilipino, matyaga tayo. 'Di ba? Okay. Lalo na ang asignatura natin ay Pilipino. Next po, sir. Okay. What I wish someone told me before taking online classes. Okay, yan ang wish natin. Yan ang hinahangad natin ng may magsasabi sa tayo kung ano gagawin natin bago tayo mag-online classes. Okay, next, sir. Okay. Ang unang-una, always check your audio and video before the class starts. Talagang ganyan talaga. Kasi mismo ako, nahihirapan ako nito. Mamaya sabi ko, uy, bakit hindi naman itong audio ko, hindi ako makarinig? Uy, bakit hindi ko naman ito makikita? O ngayon, kailangan talaga bago tayo mag-online class, i-check muna natin kung ang video natin ay maayos ba o ang audio natin ay maayos ba. Talagang ganyan ang gagawin natin. Alerto tayo sa lahat na panahon kasi talaga naman tayo, no? Alam ko mga estudyante ko magagaling at alisto. Itong Bignonia, alam ko kasi nakahawak din ako ng Bignonia dati. Yung advisor nyo, magaling yan. Hindi ko yung pababayaan yan. Kailangan i-monitor kayo yan kahit pa noong face-to-face. Okay? Next, sir. Yan. Good afternoon po, Sir June. Sir Opo. June, nandito kasama ho natin ngayon si Ma'am Porcare. Good afternoon po, Ma'am Porcare. Good afternoon po, Chairman. Okay, good afternoon po, Ma'am Porcare. Narinig ba tayo? Hello? Opo, sir. Okay, sige. Itutuloy ko po ang aking diskusyon. Okay, do log in to the online system before the start of class. Kailangan magla-log in talaga tayo sa online system bago tayo mag-umpisa ng ating klase. Next, sir. Okay. Alam nyo, mahalaga ito. Kahit naman saan tayo, kung mamamasyal tayo, di ba? Mag-aayos tayo, i-fix natin ang damit natin, ang ating kilay, ang ating buhok, aayusin natin ang ating pananamit. Okay. Pero doon sa labas, yung iba kasi medyo hindi maganda ang sinusuot kasi doon namamasyal naman kung minsan nakaspagete ang sinusuot. Pero dito tayo sa online, hindi tayo nanggagamit ng ganyan. Kasi ito, formal talaga ito. Dito tayo, formal ang isusuot tayo, nakaayos tayo ng damit, no? Maayos ang buhok natin, naka-haircut tayo ng maayos, at basta maganda tingnan. Kailangan na presentable tayo pag naka-online tayo kasi nandyan tayo sa camera. Pagkatapos, kailangan makikita kayo ng malinis at saka maayos tingnan. Kasi 'di ba, noong kinder pa tayo, kahit hindi pa tayo nakapag-aral, tinuturuan tayo ng mga magulang natin kung paano maglinis ng kuko, kamay, mukha, mag-ayos ng buhok. Yan sa kinder natin tinuturuan tayo hanggang nakarating tayo ng baitang na ito,
grade 8 na baitang, tinuturuan tayo at talagang importante yan. Sa panahon ngayon, kailangan malinis tayo kasi pandemya ngayon. Nako, kasi papaano lalakas ang immune system natin kung hindi malinis ang katawan natin. No? Kailangan malinis kasi para makapaglaban ang immune system natin, kailangan malinis talaga tayo. Okay. Next po, sir. Next. Hello, sunod, sir. Di ba ito maano? Di maano? Kasi hindi maano ni sir. Paano to? Okay. Ang sunod ay prepare and set up your station. Kahit naman siguro, hello. Ano, okay. Okay. Prepare and set up your station. Kahit naman siguro wala tayo sa station natin, kailangan naman talaga maayos, organize ang ating mga gamit, no? Lalo na sa kwarto natin, no? Alam niyo naman siguro na importante ring maging malinis tayo, organize para hindi tayo makita ng mga kaibigan natin pag may bisita tayo, makita ng mga kapitbahay natin, ay, hala, ano ba yan siya, kalat. Di ba ganon? O kailangan talaga na ayos kung saan nakalagay ang sapatos, kung saan nakalagay ang ating mga gamit, mga damit, nakasalansan ang mga damit, kahit anong mga bagay kung ano, kailangan talaga naka-organize. Lalo na dito nakaharap tayo sa camera, sa kailangan i-prepare and i-set up natin ang ating station. Ang laptop nandyan na, ang cellphone nandyan na, nakaayos, hindi kalat ang mesa. Kailangan maayos talaga iyan para maganda tingnan at kapuri-puring tingnan ng inyong guro at mga kaklase nyo. Diba mga bata, mga mag-aaral? Okay, narinig nyo pa ba ako? Next. Okay. Be respectful online. Alam nyo po, kailangan ito be respectful to the teacher and to your classmates dito sa online class, no? Kahit naman hindi sa online class, kailangan kahit sinong tao, kahit pulubi, kailangan igalang natin, no? Yan ang itinuturo natin bilang Kristiyano, di ba? Okay. Kung marunong tayo gumalang, ay ginagalang din natin ang ating buhay na Panginoon. Ito, be respectful to the teacher. Kailangan magrespeto kayo sa teacher ninyo. Di ba? Pag tinatanong ko po kayo, sabi nyo, po, opo. Ayan, sign yan na nagre-respeto kayo sa guro ninyo. At saka yung sa kaklase ninyo, magre-respeto rin kayo. Sa Pilipino, yung po at opo, yan ay ano talaga, yung nagpapakilala na ikaw ay magalang na tao. Kailangan talaga na marunong tayo rumispeto kasi pag hindi tayo marunong rumispeto sa kapwa natin, madadamay ang pamilya natin. Sabihin, ganyan talaga yung pamilya niyan, kung saan yung pinanggalingan yan, no? Hindi talaga maganda pakinggan at saka maayos yung taong walang kaaway, marunong rumispeto. Tahimik ang buhay at tahimik ang pag-iisip. Kaya nga, pangalagaan natin ang pag-iisip din natin, lalo na itong pandemya, kay importante ito na matiwasay ang buhay natin. Okay, uulitin ko, be respectful to the teacher and to your classmates. Not only to your classmates and to your teacher, but to all the people, sa lahat ng mga tao. Yan. Diba? Okay, next. Sunod, sir. Okay. Think before you click. Alam nyo ba, mga mag-aaral, may batas ito, no? May batas ito. Kaya nga, kailangan sinabi, think. Pag-iisipan natin before you click. Okay. Pag-iisipan natin bago
bago natin i-click kung ito ba, tama ba ito, hindi ba ito nakakasakit, hindi ba ito masagwa tingnan, hindi ba ito masama pakinggan or masama tingnan ng kapwa ko, kasi may batas tayo, may kulong, makukulong tayo kung gagawa tayo ng, magpo-post tayo na hindi maganda dito sa social media. Talagang may kaparusahan na matanggap sa isang taong gumagawa kasi ito ay isang krimen. Okay, kaya nga iiwasan natin to kasi hindi naman pwede na hindi tayo susunod sa mga batas. Kasi isa tayo nga mamamayan. Kasi kung walang gobyerno, hindi mabuo ang komunidad. Kailangan mayroon talagang namamahala at mayroon tayong batas susundin. Hindi lamang dito sa batas ng lupa, mayroon din tayong batas sa langit. Kaya nga lahat may batas na susundin para may kaayusan at matiwasay ang lahat. Kaya nga, think before you click para hindi ka makulong. Okay, next po. Okay, ipapaliwanag ko sa inyo itong 10 Commandments of Computer Ethics. Okay, mayroon palang ethics at mayroon palang 10 utos sa computer ethics. Okay, so, ang unang-una, thou shall not use computer to harm people. Alam nyo, mga anak ko, no? Totoong-totoo ito na hindi talaga natin po dapat gamitin ang computer para mananakit ng tao. Alam mo ba itong computer? Sa totoo lang, maraming nasasaktan dito, no? Maraming mga taong naghihiwalay ang mga mag-asawa dahil dito sa computer na ito. Marami talaga. Itong computer nito, nandito ito, mabuti na mayroon, pero depende sa paggamit natin, no? Tayo ang nakakaalam kung paano natin ito gamitin sa maayos na pamamaraan. Kasi mayroong, alam niyo po, mga mag-aaral, pag manira ka ng tao, manakit ka ng tao, alam nyo, bilyon-bilyon ng mga tao, isang click mo lang, nako, masisira ang pagkatao na isang taong sisiraan mo. Kaya maraming makakita, maraming makakabasa. Kaya nga mag-ingat-ingat tayo at hindi dapat natin talaga gagamitin ang computer sa paninira ng tao, sa pananakit ng tao. Kasi yan ay mapunta tayo sa kulungan, no? Kasi iyan ay isang krimen. Pag gamitin natin ang computer sa paninira, yan ay paninirang puri, yan ay isang krimen. Okay, next, dito tayo sa thou shalt not interfere with other people's work. Alam niyo po, kung ang mga tao, mga kabataan, no, mga mag-aaral, kung may mga tao na may mga ginagawa sa computer, mga wag tayong makikialam. Hindi natin sila pakikialam. It's none of our business na pakikialaman natin kung hindi yun sa atin. No. Dapat ninyong tandaan ito. Kay importante din ito na hindi tayo mangingialam para wala ring masasaktan na ibang tao. Okay. Ang pangatlong utos, thou shalt not snoop around other people's file. Alam nyo ba, masama, wala sa netiquette, no? Parang sabihin nga, ay, itong tao na to, hindi ito nakapag-aral. Ay, itong tao, napakabastos ito. Kasi, bawal kasing manghalungkat ka ng mga file na hindi sa iyo. Kailangan ang pakialaman mo yung sarili mo lang. Huwag kang manghalungkat, huwag mong tingnan-tingnan doon yung mga hindi sa inyong mga file. Kasi yung manghalungkat sa ibang file, may balak yan, no? Baka gusto niyang gumawa ng krimen or pag makahalungkat siya doon ng mga informasyon na makakapera siya, magnakaw siya, pwede doon, no? Sa informasyon sa file mo or pwede rin siyang mag-murder, no? Malalaman niya kung saan itong tao nakalagi
no? Makikita doon ang pagkatao niya sa file doon sa isang file sa computer. Next is, thou shall not use a computer to steal. Okay, nabanggit ko ito na itong computer, ito pwede ka magkakapera, pwede ka mangdaya, pwede ka magnakaw. Sa totoo lang, mayroong experience na panood ko lang kagabi sa television, no? 'Di ba may isang estudyante, nagsikap talaga siya para magkakaroon ng 24,000 pambili ng laptop. Ano nangyari? Ang deliver sa kanya, nagbayad siya, nag-cash siya, pagkatapos ang i-deliver sa kanya, pagbukas niya, puro bato. Oh, yun. Pero nabawi niya ito, no? Nag-report agad siya. Mabuti siya, nag-report siya kaagad, binablatter niya doon sa mga pulis at nabawi niya ang pera. Oh, 'di ba? Ang computer online, no? 'Di ba? Ang computer ay pwede magamit sa pagnanakaw, pandaraya, estafa, at ito ay may kaparusahan. Okay, next is thou shall not use a computer to bear false witness. Pwede ka magawa-gawa ng kwento, pwede ka maninira kahit hindi totoo dito sa computer. Okay, kakalat pa naman kaagad pag gagamitin mo ang computer, itong social media. Madaling makasira ito ng tao. Kaya nga mag-ingat-ingat tayo at sinabi ko kanina nga, think before you click. Kasi kung minsan pa naman pag hindi natin pag-isipan, nako, magkamali tayo, hindi pala natin mapunta tayo sa kulungan, no? Kailangan talaga na mag-ingat-ingat kasi itong computer na to ay pwede magamit na maninira ng tao kahit hindi totoo. Pagkatapos, pwede i-edit mo yung mga picture doon. Yan, i-post mo kaagad kahit ano. Tapos, ang nakabasa, naniniwala din na yan ang masama. Kaya nga, sabi ko, ang computer ay pwede gagamitin sa mabuti. Pwede rin gagamitin sa masama. Pero tayo ay marunong mag-iisip kung anong tamang gawin. Okay. Thou shall not use or copy software. Hindi natin gamitin or kopyahin ang software. Okay. Thou shall not use other people's computer resources. Okay, alam nyo na ang mga computer resources. Huwag ninyong gamitin yung ibang computer sa ibang tao, yung computer resources. Kailangan yung sarili mo lang. Thou shall not appropriate other people's intellectual output. Okay, alam nyo po, yung intellectual output, nakapasok dito ang intellectual property. Yung intellectual property, pag-usapan natin, 'di ba dito sa computer, pwede natin gagawin ang tula. No, tula, naka-patent 'yan, patented yung yung gawa mo, no? Pagkatapos magawa ka ng tula, magawa ka ng maikling kwento, sarili man, totoo man 'yun o hindi totoo na kwento yung gawa mo, or magawa ka ng isang awit, no? Magawa ka pagkatapos kakantahin mo yun, aangkinin mo ang tula na hindi sa inyo at saka isang awit na hindi sa iyo or ang maikling kwento na hindi sa inyo, patas aangkinin mo, lagyan mong pangalan, ay hindi yan tama. Masama yan at may kaparusahan din yan. Yung ganyan na mangangagaw ka ng intellectual property na hindi sa iyo. Kung sa iyo, di gumagawa ka ng tula sarili mo, lagyan mong pangalan, sa iyo yon, ikaw ang gumawa. Gumawa ka ng mga kwento, sa iyo yun. Kung lahat ng mga intellectual property, kailangan sa iyo, wag kang mangangagaw, wag kang maging alam doon. Thou shall not think about the social consequences of the program you write. Okay. Next is, thou shall not use a computer in ways that show consideration and respect. Oy, alam mo, pwede naman gagamitin ito, no, nga nagpapaano ka para yan nagpapakita ka na nagbibigay ka ng consideration, tapos nagbibigay ka ng nagrerespeto ka para hindi maganda yung tingnan. Kailangan gagamitin natin ito sa maayos. Ito ang mga 10 utos ng ayong computer ethics.
Okay. So next po, okay. Ito. Do not put unnecessary, harsh, and vulgar comments in the chat box. Use it to ask questions or make suggestions. Alam nyo, mga anak ko, mga mag-aaral, alam na ninyo itong chat box. Oh, ako, bago ko lang alam itong mga ganitong, ano yung chat box. Oh, alam ko yan, bago lang, kasi wala talaga kong alam nito. Ngayon, ito palang chat box na yan, ay hindi yan ginagamit para mananakit, gumagamit ng mga salita na masama, nakakasakit ng tao, mga vulgar words, mga vulgar na mga salita, mga kabastusan. Hindi yan para doon. Ang ito pa lang, itong chat box na ito ay for comments lang pala ito, ginagamit ito para magtanong or magbibigay ng suggestion. Naintindihan nyo yun? Kasi pag halimbawa ngayon, naka-online ako pagkatapos may conversation kayo dyan, not related sa ano natin, sa lesson natin ay maistorbo ako. Nako, maiirita ako kasi ang layunin ko ay mapapabuti kayo. Kaya nga, wag ninyong anuhin sa chat box o kayong mag-ano-ano ng mga vulgar words. Hindi lamang sa akin, kahit saan, masama kaya yung magawa ka ng ganyan. At alam nyo yan kasi marunong na rin kayong umintindi. Kasi ang edad ninyo mga 14, mga 13 or above, alam ko, mayroon na kayong pag-iisip. Okay, chat box ay gagamitin lamang, is used only for to ask questions or to make suggestions, no, mga comments. Okay, next po, sir. Mute and unmute properly. Wait for the instruction of the teacher when you speak. Okay, kailangan pala pag magsalita ka, pag i-mute mo or gumamit ka ng mute or i-unmute. Alam nyo na yan, yung term na yan, yung mute and unmute. Okay, so gagamitin natin yan siya. Kung mag-antay tayo kung ang teacher magbigay natin ng instruction. 'Di ba? Ayusin natin yan paggamit at mag-aantay tayo kung magbigay ang teacher, kung kailan magbigay ang teacher ng instruction. Okay, next po, sir. Advise your family members not to interrupt you as much as possible. Alam nyo, ito ang gusto ko dito na pagdidiinan sa inyo. Alam nyo, itong itong kapaligiran natin, itong online classes natin, alam ko na nandyan ang mga parents nyo, nandyan ang mga aunties nyo, ang mga uncles nyo, friends sa kapaligiran ninyo. Nandyan, okay, magulang ninyo nandyan, kapatid nyo nandyan. Alam ko na ang lahat ng mga activity natin, mga test natin, ay ma-perfect ninyo. Sa totoo lang. Kasi dito, madali lang i-click mo lang, i-click mo lang sa magtanong ka sa kaklase mo, lipad ka agad ang sagot, makita niyo kaagad, isang idlap lang. Pagkatapos, yung i-google nyo. Then, bukod pa dyan, itanong nyo sa magulang nyo kasi alam ko naman na magulang nyo nakapag-aral ahead sa inyo. O, alam na nyo, itanong nyo sa mga auntie nyo, sa mga uncle nyo. O, yun, perfect. Ang gusto ko lamang pagdidiinan, no? Kailangan na hindi sila mag-interrupt sa inyo kung sa klase. Pagkatapos, yung ganito yon. Kasi, hindi mahalaga yung malaki ang grado mo, pagkatapos naman made in China. Kailangan na kung malaki ang grado mo, yung made in United States of America. Yung hindi fake, no? Kasi ang malaki na grado at maliit na grado, ang maliit na grado na may laman at malaking grado na walang laman, yan ay walang kabuluhan. Alam nyo, kami kasi,
Ngayon, sa totoo lang, ang mga guro natin, hindi lang sa Filipino, sa totoo lang, ang mga guro natin, no, nagsisikap, nagpupuyat talaga ito para lamang na matuto kayo. Kami, nagre-record kami sa mga quizzes ninyo, sa mga activity, nire-record namin iyan. Pagkatapos naman, pag-record namin, titingnan namin kung pumasa ba kayo o hindi, titingnan namin ang development ninyo. Naintindihan ba ninyo yon? Ang development ninyo ay tinitingnan namin ay okay, para may intervention, no, na mangyayari. Hindi nyo maintindihan yung intervention. Halimbawa ngayon, mag-quiz ako, patas bumagsak ka. Nakita ako nga bumagsak ka, kailangan bibigyan kita ng ibang exercises or tuturuan kita kung papaano para nga kayong lahat walang maiwan isa't isa. Okay, naintindihan nyo ba yun mga mag-aaral? Hello, wala namang tahimik, baka natulog na kayo diyan. Hello? Baka natulog na sila, sir. Ayan na, Ah, ayan. Yeah. Okay. Hello po. Okay, bakit dito ha? Okay? Ilan kayo dito? 40, 60 plus kayo? 20 sila, nakita- sir. Bakit ito dito nakita ko 65? Ha? 22 lang okay. po. Okay, sige. Ayun, gusto ko nga ganyan, honest tayo. Ha? Kasi total naman ako, marunong man ako mag-consider sa inyo kasi ako, sabi ko sa inyo, dumaan ako pagka-estudyante. Ha? Kailangan nga honest tayo para kayo maging maayos din may matutunan. Okay, next po, sir. Okay, have a plain or clear background as much as possible without people passing. Okay. Hanggat maaari sana, yung background natin, pag nakaharap tayo sa camera, walang dumadaan. Okay lang pag tahimik, pero yung nakahubad, parang masagwa man tingnan, lalo na mga bata pa kayo. No? Not good to see na yung may dumadaan-daan sa likod natin habang nag-o-online tayo. Kailangan sana walang dumadaan na makakaistorbo sa inyo. Okay, kailangan i-clear ang background, no? Sa natin paghabang nag-o-online classes tayo. Okay, next po, sir. Okay, always turn on your camera or camera. Always turn on your camera. Okay, ito turn on your camera. Sabi naman nila kasi maggastos daw sa data kung always turn on. Pero mamaya, kailangan honest kayo. Baka mamaya kung ano nang pinagagawa ninyo dyan, hindi ko makikita. Di ba? Okay. Pero hanggat maaari, turn on. Sige na lang, kung mayroon tayong pang load, turn on naman. Pero medyo magtipid-tipid tayo kay pandemya ngayon. Okay, next po, sir. Speak in a modulated voice when you ask to speak. Kailangan, pag tinatanong ko kayo, may question, may tanong, pagkatas gusto nyo sumagot, kailangan modulated voice. Buo ang pagkasalita, klarong-klaro, at saka maayos kung papasalitain kayo dito sa online. Kahit naman hindi online, kailangan talaga modulated voice. Get? Okay, next po, sir. Be cooperative. Kailangan talaga magtulungan tayo. Di ba sa mga activity, kasi mga lang yan, exercises, magtulungan tayo. Cooperation. Ito ay isang technique, cooperation. Kasi pag sa tulong-tulungan, magiging perfect, maayos kayo, maintindihan nyo. But when it comes to examination, kung mag-test tayo ganun, parang awa nyo na, wag na kayong magdaya. Cooperation lang sa discussion, kung may mga exercises, pero when it comes to the examination, to test, nga kung ano ang natutunan ninyo, ayan ay hindi pwede. Okay, next po, sir. Okay, don't think that you're alone. Marami naman tayo eh. Ilan kayo sa klase? Plus teacher nyo pa, may advisor pa kayo. So wag nyo isipin na kayo lang mag-isa. Marami tayo magtutulungan. Next po, sir.
We're all this together. Nakita nyo yun ang kamay na yan? Ha? Nandito tayo para magtulungan. Kaya nga, nandito tayo magkakaisa. Sabay-sabay tayo. No? Para maayos ang ating pag-aaral. Okay, next po, sir. Okay, iyan ang masasabi ko, ano? Hanggang anong oras lang ba tayo? Hanggang 3:00 lang tayo. Okay, next meeting on Monday, kailangan i-discuss ko sa inyo muna kung ano ang mga leksyon natin na pag-aaralan. Okay, kung ano ang mga leksyon natin na pag-aaralan at saka yung mga competencies, kailangan pagdidiinan ko talaga yung competencies na yon para maintindihan nyo kung ano yon na gusto ko na matutunan ninyo yun. Katulad ng pagbabasa, o kung makakasagot ka sa lahat ng mga tanong, magaling ka. Yun, ang isa na competency na yun, yung marunong ka umintindi, comprehension. Okay, so hanggang 3 lang tayo ng hapon at magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye. Okay, paalam na po. Hanggat sa muli. Sige, thank you po. Bye-bye. Sir Okay. Ben, Sir Yes. Ben. Po. Thank you po. Sir, picture tayo, sir. Okay, nandito Okay, mga bata, open your camera. Magkikipagpicturean tayo with Sir Benito Sayon Jr. Okay. Okay, ready po, sir. 1, 2. Buksan niyo mga camera niyo, anak. Ready? 1, 2, 3. Okay, thank you po. Sige, Sir, bye-bye. salamat po, sir. Thank you po. Okay, God sige. bless po, sir. Okay. Ingat po. O, mga Sige anak, lipat na kayo Thank you sa... po, sir. Salamat Okay, mga anak. Ito na yung huling gagamitin niyo yung link ko. Dilipat na kayo sa bilang link. Mape, ay break nyo na pala mga anak, no? Break time nyo na pala. So, ang susunod nyo, ang last na 2 klase nyo na lang is MAPE and TLE na lang. Mag-ano muna kayo, magpahinga muna kayo, 3 to 3:30. Okay, sige mga anak, bye. Bye-bye po. Bye mga Bye, anak. sir. Bye, sir. Bye po. Sinend ko na yung link dun sa GC natin, ha? Okay po. Pahinga muna ang mga mata. 3:30 babalik, ha? 3:30.